Pagkakita sa kanila, agad na kumunot ang noon ng guro. Anjo, nasaan ang guardian mo? Itinuro niyang kambal. Sila po, ma'am. Nanlaki ang mata ni Meskat. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Cloud. Wala po talaga kaming magulang, ma'am. Wala rin po kaming guardian. Si kuya lang po nagpapalaki sa amin. Tumango si Sky. Kaya po siya late minsan kasi kailangan pa po naming magtinda para may makain kami. Nanatiling tahimik si Miss Kat. Halatang hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang tatlong bata. Lalo na ang kambal na mukhang mas bata pa kaysa sa inaakala niya. Dahan-dahan siyang naupo habang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, napagtanto niyang totoo nga ang lahat ng sinabi ng batang si Anjo. At sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang naramdaman niya kundi awa. Pagkatapos nilang umalis ng opisina, hindi mapakali si Miss Kat. May kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya akalaing may estudyante siyang dumaranas ng ganitong kahirap sa buhay. Agad niyang hinanap ang student record sa filing cabinet. Nanginginig ang kamay habang binubuklat ang files. Hinanap niya ang pangalan ni Anjo at nang makita ito, agad niyang binasa ang impormasyon. Walang ama. Iniwan ng ina. Bulong niya habang binabasa ang details sa papel. Biglang may nahulog mula sa file. Isang lumang larawan. Mabilis niya iyong pinulot at nang makita kung sino ang nasa litrato, nanlaki ang kanyang mga mata. Ate? Hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng nasa larawan ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang kapatid na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Nanginginig ang kamay. Hinawakan niya ang lumang larawan. Habang bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang ate na bigla na lang nawala, ilang taon na ang nakakalipas. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Bulong niya sa sarili habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa ilalim ng poste ng ilaw sa tabi ng kalsada, tatlong magkakapatid na sina Anjo, ang panganay, 12 taong gulang, habang ang dalawang mas maliit ay ang kambal na sina Cloud at Sky, pareho nasa edad na 8. Nakaupo ang tatlo sa mababang bangketa. May daladalang basket ng balut na kanina pa nilang inaalok sa mga dumaraang tao. Ngunit sa malas, wala pang bumibili. Ang sakit na ng tiyan ko sa gutom. Reklamo ni Cloud, ang pinakamatakaw sa kanilang tatlo. Hawak nito ang tiyan habang nakakunot ang noo. Halatang gutom na. Kanina pa tayo rito. Ni isang balot wala pang bumibili. Ano ba yan? Tigil-tigilan mo nga yung pagrereklamo mo, Cloud. Sagot naman ni Sky na halatang pagod na pagod na. Pawis na pawis ito at halos sumandal na sa poste sa sobrang panghihina. Hindi ikaw ang gutom dito, no? Masakit lang rin yung mapa ako kakaikot. Napabuntong hininga si Anjo. Bilang siya ang panganay, siya ang mas mahabang pasensya at malalim ang pangunawa. Konting tiis na lang mga kapatid. Aniya habang pinapagpag ang kanyang panyo para ipunas sa kanyang pawisang noo. May bibili rin. Kapag naubos natin to, may pambili tayo ng pagkain, makakain din tayo. Tiis-tiis lang muna. Alam kong gutom na kayo pero wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang magtiis. Napangiwi si Cloud. Paano po kung hindi maupos, kuya? Di, balut ulit ang kakainin natin mamaya. Sagot ni Sky. Pilit na nagbibiro kahit halatang matamlay na ito. Masarap din naman ng balut Nakakasawa nga lang. Nagkatinginan silang tatlo at halos sabay na napabuntong hininga. Pero bago pa man sila tuluyang panghinaan ng loob, isang grupo ng mga lasing ang lumapit sa kanila. May ngiti sa mga labi. Uy mga bata, balot nga! Sigaw ng isa.
Agad na lumiwanag ang mukha ng tatlo, lalo na ang kambal habang si Anjo ay agad na umayos ng tayo. Balot! Mainit na balot! Sabay-sabay nilang sigaw. Sabik na iniabot ang kanilang paninda. Mukhang matutupad na rin ang pangako ni Anjo sa mga kapatid na makakakain na sila ngayong gabi. Pagkatapos silang makabenta ng ilang piraso ng balut, agad na kinuha ni Anjo ang parte ng kita at tumakbo ito papunta sa pinakamalapit na tindahan. Bantahin yung paninda ha, bili niya sa kambal bago tumakbo palayo. Oo na kuya, sagot naman ni Cloud kahit abala pa rin sa pag-aalok sa mga dumaraan. Maya-maya pa bumalik si Anjo at may dalang isang supot ng biskwit para sa mga kapatid. Nang makita ito ng dalawa, agad na pumalakpak si Sky. Yay! Hindi na balot ang kakainin natin. Sawa na ako sa sisiw, buti na lang may bumili. Sigaw nito. Tuwang-tuwa habang kinakalog ang supot ng biskwit. Napangiti na lamang din si Anjo habang pinapanood ang kambal na masayang kumakain. Napansin naman ni Cloud na hindi sila sinasabayan ng kuya nila. Kuya, bakit hindi ka kumakain? Tanong niya habang may laman pang biskwit ang bibig. Ayos lang ako, sagot ni Anjo at pilit ng ngumiti. Para talaga yan sa inyo. Napatingin sa kanya ang kambal, halatang may pag-aalala. Pero dahil gutom na rin sila, hindi na nila pinilit pa ang kuya nila at nagpatuloy na lang sa pagkain. Habang pinagmamasdan sila, pinisil ni Anjo ang kanyang tiyan na kanina pang kumakalam. Alam niya ang kailangan niya rin kumain para may lakas siya, lalo pat bukas may pasok pa siya sa eskwela. Pero mas mahalaga sa kanya na mabusog muna ang mga kapatid niya. Nagpatuloy pa rin silang magtinda, pero kahit anong sigaw nila ng balot, mainit na balot, bili na po kayo, ay tila walang pumapansin sa kanila. Ilang oras na silang paikot-ikot sa lugar. Pero wala pa rin bumibili. Kuya, sakit na lang pa ako. Reklamo ni Cloud habang hinihila ang manggas ng damit ni Anjo. Oo nga kuya, sabat ni Sky hinihingal na. Hindi ko na kaya maglakad pa. Napatingin si Anjo sa dalawa. Kita niya ang pagod sa mukha ng kanyang mga kapatid. Basang-basa na ng pawis ang noo nila at halos hindi na makatayo ng maayos dahil nananakit na ang paa at ang binti nila. Kahit siya mismo ay ramdam na rin ang panghihina. Pero mas inuna niya ang kalagayan ng kambal. Sige, sabi niya. Pilit nang umingiti. Magpahinga muna tayo. Agad naman naupo sa gilid ng kalsada ang kambal. Halos sabay pang bumuntong hininga. Si Anjo naman kinuha ang lumang pamaypay mula sa kanyang bulsa at agad na pinaypayan ang kambal. Ano ba yan kuya? Ikaw naman ang nahihirapan. Huwag mo na po kaming paypayan. Magpahinga ka na lang din po riyan. Mahina pero may bahid ng lungkot na sabi ni Cloud habang nakasandal kay Sky. Okay lang, mas mahalaga sa akin na hindi kayo masyadong mapagod. Sagot ni Anjo, patuloy pa rin sa pagpapaypay sa kanila. Tahimik lamang ang kambal habang pinapanood ang kuya nila. Ramdam nila ang pagod nito. Pero kahit ganoon, inuuna pa rin sila. Alam nilang hindi lang basta pagtitinda ng balot ang pinapasan nito kundi pati ang responsibilidad na alagaan sila. Sa murang edad ay nauunawaan na nila ang hirap ng kanilang kuya. Habang naghihintay ng mga bibili, di na kinaya ng kambal ang pagod. Magkasandal silang dahan-dahang pumikit hanggang sa tuluyan ng makatulog sa tabi ng kalsada. Kita ni Anjo kung paano nila niyayakap ang isa't isa. Para bang kahit sa pagtulog ay ayaw nilang mahiwalay. Napabuntong hininga siya habang pinapaypayan ng dalawa. Ramdam niyang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa awa sa mga kapatid. Kita niya kung paanong kinakagat ng mga lamok ang kanilang braso at binti. Kaya agad niyang hinaplos sa mga iyon para maitaboy kahit papaano ang mga insekto. Maya-maya may isang lalaking lumapit sa kanya. Matanda na ito. May bitbit pang supot ng pinamili. Iho, magkano bang tindang balot mo? Tanong nito. Agad na nagising si Anjo mula sa pag-iisip. 25 po yung isa. Kinuha ng lalaki ang 3 peraso tsaka iniabot ang bayad. Salamat iho. Nito bago tiningnan ng kambal na mahimbing pa rin natutulog. Sila ba mga kapatid mo? Opo, sagot ni Anjo tsaka sinulya pa ng mga kapatid.
Nagkunot noo ang lalaki. Nasan bang mga magulang ninyo? Bakit hindi niyo sila kasama? Hindi ba sila ang dapat na nagtitinda dito at hindi kayo? Kay babata niyo pa. Ang mga kapatid mo kawawa naman. Sandaling nanahimik si Anjo, tsaka mahinang sumagot. Wala po kaming mga magulang. Napatingin sa kanya ang lalaki, halatang nagulat. Wala na, ibig sabihin kayong tatlo lang? Opo, kaming tatlo lang po ng mga kapatid ko magkakasama sa buhay. Mahina niyang sagot. Pilit na ngumiti kahit mabigat sa pakaramdam ang katotohanan binanggit niya. Tiningnan siya ng matanda ng ilang saglit bago tumango. Ang bata mo pa para sa ganitong buhay, iho. Hindi na lang sumagot si Anjo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin niya alam kung ano ang mas mahirap tanggapin. Ang nakaraan nilang wala ang kanilang mga magulang na siyang dapat mag-aalaga sa kanila o ang kasalukuyang realidad na sila na lang ang meron. Sila sa mundo. Kahit pagod, kahit puyat, kinakailangan pa rin pumasok ni Anjo sa eskwela. Siya lang sa kanilang tatlo ang nag-aaral. Hindi niya pa kasi kayang pag-aralin ng mga kapatid. Mas pinili ni Anjo na siyang mag-aral sa kanilang tatlo. Alam niyang mahalaga ito para sa kinabukasan nilang magkakapatid. Saka siya ang pinakamatanda, ibig sabihin ay siya ang mas mauuna makapagtapos kaya mabibigyan niya ng maayos na buhay ang mga kapatid niya. Kahit masakit pa ang katawan niya, sa magdamag na pagtitinda, kahit gusto pa niyang matulog ng mahaba, hindi siya maaaring huminto. Habang inaayos ang maliit na bag na may iilang piraso ng papel at isang lapis, binalikan niya ang kambal na mahimbing pa rin natutulog sa manipis nilang banig. Marahang hinaplos ni Anjo ang buhok ng mga ito. Dito lang kayo sa bahay ha, huwag kayong aalis. Nagmulat ng mata si Sky. Pupungas-pungas. Kuya, gutom na ako. May natirang tinapay sa tabi, hatiin niyo na ni Cloud ha. Nilakasan ni Anjo ang boses para marinig ng isa pa. Tumango naman si Sky, habang si Cloud naman ay tumalikod pa sa kanila. Ayaw pang gumising. Isang huling tingin pa sa mga kapatid bago siya umalis ng kanilang bahay. Sa paa lang niya naramdaman ang malamig at magaspang na semento habang nilalakad niya ang mahabang daan patungo sa paaralan. Sanay na siya sa paglalakad pero dahil sa puyat at gutom, pakiramdam niya ay mas mabigat ang katawan niya ngayon. Nang makarating siya sa eskwela, wala siyang nagawa kundi patuloy na huminga ng malalim. Kahit hingal na hingal siya, dire-diretso siyang pumasok sa silid. Pero pagdating niya sa loob, halos sabay-sabay siyang tiningnan ng mga kaklase niya bago bumungisngis. Huli na naman si Anjo. Ano ba yan? Bakit ang dumi mo? Dugyot ka na nga. Late ka pa. Napansin lang niya noon ang sarili. Gulo-gulo ang buhok niya. May bahagyang mancha ng alikabok ang luma niyang uniforme at ang tsinelas niyang pudpod ay puno ng dumi. Alam niyang hindi siya mukhang maayos pero wala siyang ibang maisusuot. Bukod pa roon, wala na rin siyang oras kanina para mag-ayos. Bago pa siya makapagpaliwanag, biglang nagsalita ang bago nilang guro. Isang mahigpit na babaeng nakasalamin, si Miss Kat. Bago lang itong guro. Ito rin ang pinakabatang guro sa kanilang paaralan. Maganda, matalino, at higit sa lahat mula raw ito sa mayamang pamilya. Kaya naman pala isipan sa ibang guro kung bakit mas pinili nito na maging guro dito sa kanilang paaralan. Iyon nga lang, sa kabila ng ganda at pagiging mayaman ni Miss Kat, medyo hindi rin magandang ugali nito. Istrikto sa oras ng klase kaya kinatatakutan ng mga bata. Alam mo bang ayoko ng late ha? Lumapit ito sa kanya, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila nandidiri pa. Mukha ka pang hindi handa sa klase. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili? Napayuko na lang si Anjo. Pasensya na po ma'am. Nawalan po kasi ako ng oras kung mag-aayos pa po ako. Baka malate na po ako sa klase ninyo. Late ka na nga, hindi ba? Pasensya na po kayo ma'am. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang pangungutya ng mga kaklase niya o ang tingin ng kanilang guro na parang hindi siya karapat-dapat sa loob ng silid-aralan. Upo ka na. Matigas ang boses ng guro.
Next time, siguraduhin mong maayos ang itsura mo bago ka pumasok dito. Hindi na siya sumagot pa. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanyang upuan. Iniwasan ng tingin ng mga kaklase niyang patuloy pa rin bumubulong at humahagikik. Pilit niyang pinigilan ng mapaluha. Alam niyang wala siyang maayos na suot katulad na sa mga kaklase niya. Alam niyang wala siyang magulang na tutulong sa kanya sa umaga, katulad ng kung paano inaasikaso ng magulang nila ang mga kaklase niya bago pumasok sa eskwela. Pero, hindi ibig sabihin noon wala siyang karapatan na matuto katulad nila. Kaya kahit ramdam ni Anjo na gusto niyang lumabas sa takasan ng lahat ng yon, lalo na ang mga pangungutya nila sa kanya, ay pinili niyang manatili. Para sa kanya, para sa mga kapatid niya. Nang tumunog ang bell para sa recess, halos lahat ng kaklase ni Anjo ay nag-uunahan palabas ng silid. Sabik na sabik sa pagkain. Siya naman ay nanatili lang sa kanyang upuan. Pinaglalaroan ang lapis niya habang pinagmamasa ng mga estudyanteng nagsisiksikan sa pinto para lang mauna sa kantin. Wala naman siyang dahilan para pumunta roon. Wala siyang pambili ng pagkain. Ilang sandali pa, nagsimula nang bumalik ang ilan sa kanilang mga upuan. May bitbit na tinapay, pansit, biskwit at soft drinks. Napatingin siya sa kanila pero agad din niyang iniwas ang tingin. Pilit na nilalabanan ng gutom na unti-unti nang sumisipa sa kanyang tiyan. Isang grupo ng mga kaklase niya ang lumapit sa kanya. May nakakalokong ngiti sa mga labi. "Oh, Anjo, anong recess mo ngayon?" Tanong ng isa, sabay tingin sa lamesa niyang wala kahit anong pagkain. "Ano pa? Di balot." Sabat ng isa pang bata. Sinadyang lakasan ng boses para marinig ng iba. "Araw-araw na lang balot ang kinakain yan, kaya pag malapit ka sa kanya, amoy sisiw ka na rin." "Haha, baka nga kung buksan yung bag niya may itlog pa ng balot dyan eh." Nagtawanan ng grupo, habang si Anjo naman ay lalong napayoko. Mahigpit na hinawakan ang lapis niya. Alam niyang wala siyang magagawa para mapatigil sila. Hindi naman kasi nila ugaling makinig sa pakiusap. Kahit paanong paliwanag ang gawin niya, hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan kung gaanong kahirap ang sitwasyon niya. Na wala siyang pambili ng pagkain. Na ang bawat barya na kinikita niya sa pagtitinda ay iniipon niya para sa mga kapatid niya. Na minsan, kahit gaano siyang kagutom, mas pipiliin niyang magtiis at ibigay ang natitirang pagkain sa mga kapatid niya kesa sa sarili niya. "Uy, Anjo, hindi ka kakain?" Tanong ulit ng isa. Pero halata sa tono nito na hindi ito nag-aalala. Nang aasar lang ito. "Baka gutom ka na. Gusto mo ng tira?" Itinaas nito ang biskwit at kunwaring iaabot sa kanya. Pero bigla rin itong inagaw pabalik sabay tawanan ulit sila. Ramdam ni Anjo ang panunuyo ng lalamunan niya. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. Alam niyang kung may isasagot siya, mas lalo lang siyang aasarin. Kaya tiniis niya na ang lahat. Pinipilit na wag patuloyin ang nangingilid na luha. Pagdating ni Anjo sa bahay, agad siyang sinalubong ng kambal na masiglang naglalaro sa harap ng kanilang munting barong-barong. "Kuya! Nandito na si Kuya!" Sigaw ni Sky habang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. "Yay, Kuya! Ang tagal mo umuwi!" Sabi naman ni Cloud, yumakap sa bewang niya. Napangiti si Anjo sa kabila ng pagod at gutom. Ang makita ang saya sa mukha ng kanyang mga kapatid ay sapat ng dahilan para ipagpatuloy ang laban sa buhay. Kahit gaano kahirap ang araw niya sa eskwela, kahit gaano siyang pinagtatawanan at pinapahiya ng mga tao, dito sa maliit nilang tahanan, ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga kapatid. "Oh, kumain na ba kayo?" Tanong niya. Hinahaplos ang ulo ng kambal. "Oo kuya, may natira pa para sa'yo." Sagot ni Cloud sabay turo sa maliit na mangkok sa lamesa. Doon na lang napagtanto ni Anjo kung gaano siyang kagutom. Pero hindi muna siya kumain. Baka kasi wala silang mabenta ngayon. Walang makakain ng mga kapatid niya kaya ilalaan niya na lang iyon para sa kanila. "Tara, magtinda pa tayo ulit ng balot para may pambili tayo ng pagkain bukas." Agad namang tumango ang kambal. Sabik pa rin tumulong sa kanya kahit pa araw-araw nila iyong ginagawa. Bitbit ang kanilang basket ng paninda
Lumabas silang tatlo upang ipagpatuloy ang kanilang maliit na hanap buhay. Sa sobrang pagod ng magdamag na pagtitinda, hindi na malaya ni Anjo na napapasarap ang tulog niya. Lagising na lamang siya sa sigaw ng mga bata sa labas. Huli na, dali-dali siyang bumangon at nagbihis kahit na hindi nagawang plantsahin ang kanyang gusot na uniforme at nang madaling lumakad patungong eskwela. Pagdating niya sa classroom, naabutan niya ang nagle-lecture na ang kanilang guro. Huminto siya sa pinto at nag-alangang pumasok. "Anjo!" sigaw ni Miss Kat, ang bago nilang guro. "Bakit late ka na naman?" Napayuko siya, hindi alam kung paanong ipapaliwanag. "Ano na naman bang idadahilan mo?" Dagdag pa nitong halatang iritado. "Anong palusot mo ngayon, ha? May binenta ka na namang balot. Natulog ka sa kalsada." Biglang nagtawanan ng mga kaklase. "Ma'am, baka kasi nakatulog muna siya bago pumasok. Pagod sa pagbibilang ng sisiw sa balot." Asar ng isang kaklase. "O baka naman nagtitinda pa siya sa daan kanina kaya na late." Sigaw pa ng isa. Mas lumakas ang tawanan. Ramdam ni Anjo ang init sa pisngi niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa lungkot. Hindi nila alam, hindi nila maintindihan ang pinagdaanan niya. Ngunit sa halip na lumaban, pinili niya na lang ulit ang manahimik. Ngumiti ng pilit at umupo sa kanyang upuan. Mahigpit niyang hinahawakan ang lumang lapis niya, sabay bulong sa sarili. "Konting tiis lang, Anjo, para sa kambal." Dahil na rin pagod na pagod pa rin siya, hindi na malaya ni Anjo na nakatulog na naman pala siya habang nagle-lecture ang kanilang guro. Kaya naman ang resulta ay pinagalitan na naman siya ng kanilang guro. Pagkatapos ng klase, natigilan si Anjo nang tawagin siya ni Miss Kat. "Anjo, sumunod ka sa akin sa office." Wala siyang nagawa kundi sundan ng guro. Kahit alam niyang si sermon na naman ang aabutin niya. Pagpasok sa opisina, agad siyang pinaupo sa harapan ni Miss Kat na seryosong mukha. "Bakit late ka na naman kanina? At bakit ka pa natulog sa klase mo?" Tanong nito na halatang inis. Napayuko naman si Anjo. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi na po mauulit." Umiling ang guro. "Anjo, ilang beses na kitang nakikitang ganito. Lagi kang late. Madungis ang suot mo. At ngayon natutulog ka pa sa klase, hindi pwede yan. Kung gusto mong mag-aral, magpakatino ka naman." Napakagatlabi si Anjo. Alam niyang mali siyang mahuli sa klase at matulog habang nagtuturo si Miss Kat. Pero hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat. "Sorry po talaga, ma'am." Mahina niyang sagot. "Hindi sapat ang sorry, Anjo." Tumayo si Miss Kat at tumingin sa kanya ng seryoso. "Pupuntahin mo ang magulang mo bukas dito. Gusto ko sila makausap. Kailangan mo pagsabihan ka nila at masiguradong maayos ka bago pumasok sa paaralan." Doon napataas ang tingin ni Anjo. "Wala po akong magulang, ma'am." Natigilan si Miss Kat. "Ano? Wala na po akong magulang. Wala po kaming guardian ng mga kapatid ko." Halata ang gulat sa mukha ng guro. Para bang hindi nito inaasahan ang sagot niya. Ngunit sa halip na maawa, umiling ito at tumingin sa kanya na parang hindi naniniwala. "Anjo, hindi mo kailangan na magsinungaling. Kung ayaw mong ipatawag ang magulang mo, sabihin mo na lang." Napakunot ang noon ni Anjo. "Hindi po ako nagsisinungaling, ma'am. Totoo po." Pero hindi natinig si Miss Kat. "Kung wala kang magulang, di sino nagpalaki sa inyo? Sinong guardian ninyo?" "Kami lang po ng mga kapatid ko." Lalong napaisip ang guro. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. "Kahit na, may dapat kayong maging guardian. Kailangan ko makausap ang isang nakakatanda sa inyo. Kaya bukas, dalhin mo ang sino mang responsable sa'yo dito sa office para makausap ko siya." Hindi na muling sumagot si Anjo. Alam niyang wala siyang maipapakita kay Miss Kat. Wala siyang magulang. Wala siyang guardian. Sila lang ng kanyang mga kapatid ang magkasama sa buhay. Habang pauwi, nakayuko siyang naglakad. Pilit na nilalabanan ng bigat sa dibdib. Paano niyang ipapaliwanag kay Miss Kat na wala na talaga silang magulang? Na siya lang ang inaasahan ng kambal? Na kung hindi siya nagtitinda, wala silang kakainin? At sa isip niya, isang bagay lang malinaw. Wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya. Pagka-uwi ni Anjo, agad siyang sinalubong ng kambal na masaya naglalaro sa harap ng kanilang maliit na bahay.
Pero kaagad din nilang napansin ang kakaibang katahimikan ng kanilang kuya. Kuya, anong problema? Tanong ni Cloud habang nakatingin sa kanyang mukha. Umupo si Anjo sa isang lumang upuan at bumuntong hininga. Pinatawag ako kanina ni Miss Kat sa office niya. Gusto niya makausap ang guardian o magulang natin dahil late ako lagi sa klase at nakatulog pa ako kanina. Nagkatinginan ng kambal. Wala naman tayo nun, di ba kuya? Tanong ni Sky. Yun na nga ang problema sagot ni Anjo. Ayaw niyang maniwala sa akin. Akala niya nagsisinungaling lang ako. Kailangan daw na may isama ako bukas sa office niya. Biglang tumayo ang kambal at sabay na nagsabi, Kami na lang kuya, kami sasama sa'yo. Nagulat si Anjo. Talaga, sasamahan niyo ako? Opo kuya. Sabay na sagot ni na Cloud at Sky na sabik pa. Para maniwala na siya na wala talaga tayong magulang. Napangiti pa si Anjo, kahit magbibigat pa rin ang loob niya. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid. Salamat ha, ang babait niyo. Kinabukasan, sabay-sabay silang pumasok sa paaralan. Sa harap ng office ni Miss Kat, mahigpit na hinawakan ni Anjo ang kamay ng kambal bago sila pumasok. Pagkakita sa kanila, agad na kumunot ang noo ng guro. Anjo, nasaan ang guardian mo? Itinuro niya ang kambal. Sila po, ma'am. Nanlaki ang mga mata ni Miss Kat. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sumagot si Cloud. Wala po talaga kaming mga magulang. Ma'am, wala rin po kaming guardian. Si kuya lang po nagpapalaki sa amin. Tumango si Sky. Kaya po siya late minsan kasi kailangan po naming magtinda para may makain kami. Nanatiling tahimik si Miss Kat. Alatang hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang tatlong bata. Lalo na ang kambal na mukhang mas bata pa kaysa sa inaakala niya. Dahan-dahan siya napaupo habang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Anjo. At sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi awa. Pagkatapos nilang umalis sa opisina, hindi mapakali si Miss Kat. May kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya akalaing may estudyante siyang dumaranas ng ganitong hirap ng buhay. Agad niyang hinanap ang student record sa filing cabinet. Nanginginig pa ang kamay habang binubuklat ang files. Hinanap niya ang pangalan ni Anjo at nang makita ito ay agad niyang binasa ang impormasyon. Walang ama. Iniwan ng ina. Bulong niya habang binabasa ang details sa papel. Biglang may nahulog mula sa file. Isang lumang larawan. Mabilis niya yung pinulot at nang makita kung sino nasa litrato, nanlaki ang kanyang mga mata. Ate? Hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng nasa larawan ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang kapatid na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng lumang larawan. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ate na bigla na lang nawala ilang taon na ang nakararaan. Hindi ito maaari. Totoo. Bulong niya sa sarili. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, muling tiningnan ni Miss Kat ang impormasyon sa file ni Anjo. Ngayon niya napansin ang pangalan ng ina nito at walang duda. Ito ang buong pangalan ng kanyang nawawalang kapatid. Natulala siya. Ang estudyante ang madalas siyang pagalitan at pinapahiya sa klase ay tila may koneksyon pala sa kanya. Isang koneksyon na hindi niya kailanman inaasahan. Habang nakatulala si Miss Kat sa hawak niyang larawan, biglang may pumasok na isa pang guro sa faculty room. Napansin nito ang kakaibang ekspresyon niya kaya lumapit ito at nagtanong, Miss Kat, ayos ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumingala at halatang balisa. Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Pero, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Alam mo ba kung saan nakatira si Anjo Jimenez? Tanong siya ng seryoso. Nagtaas naman ng kilay ang guro, halatang nagtataka. Yung pupil mo. Oo, alam ko. Bakit? May nagawa ba siyang mali? Umiling si Miss Kat. Mahigpit na hawak pa rin ang larawan. Wala. Pero may kailangan lang akong itanong sa kanya.
Napatingin ng guro sa larawan sa kamay niya pero hindi na nag-usisa pa. Kung ganun, ibibigay ko sa yung address nila. Kinuha ni Miss Kat ang papel na may nakasulat na tirahan ni Anjo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kinakabahan, naguguluhan at may halong pag-asa. Isang tanong lang ang umiikot sa isipan niya habang pinagmamasta ng sulat sa papel. Ito na ba ang sagot sa matagal niya nang hinahanap? Pagdating ni Miss Kat sa address na binigay sa kanya, napahinto siya at napakuyom ang kamay habang nakatingin sa harapan ng bahay ng magkakapatid. Hindi niya inakalang ganitong kasama ang kalagayan nila. Ang tirahan nila ay isang maliit na barong-barong. Sira-sira ang bubong. May butas ang dingding at ang pinto ay halos isang perasong kahoy na lang na nakasandal. Parang mas matinupang ang kulungan ng baboy kaysa sa bahay ng mga bata. Sa isang sulok may nakapatong na kaldero na isang lumang kalan. At sa tabi nito may mga kahon at lumang banig na tila nagsisilbing higaan nila. Napalunok siya at mabilis na bumaba ng sasakyan. Lumapit siya sa barong-barong at maingat na kumatok habang tinatawag ang mga bata. Tao po! Anjo? Cloud? Sky? Walang sumagot. Tanging tunog ng hangin at malakas na kahol ng aso mula sa di kalayuan ang naririnig niya. Habang nakatayo siya sa tapat ng bahay, isang matandang lalaki naman ang dumaan. Bitbit ang isang galon ng tubig, agad niya itong nilapitan. Manong, magandang hapon po. Kayo po bang kapitbahay nila? Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago tumango. Oo. Bakit mo sila hinahanap, iha? Ako po yung guro ni Anjo. Gusto ko lang po sana silang makausap. Napailing ang matanda. Aba, baka hindi mo sila maabutan ngayon. Maaga pa lang kanina lumubos ang magkakapatid para magtinda ulit ng balot. Madaling araw pa siguro ang balik ng mga yon. Napahigpit ang hawak ni Miss Kat sa kanyang handbag. Madaling araw? Ibig sabihin halos buong araw silang nasa lansangan para lang may makain? Lalong nadurog ang puso niya. Hindi niya akalain ganito kahirap ang buhay ng kanyang estudyante. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Umupo sa driver's seat at huminga ng malalim. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan kong hanapin sila. Pinatakbo niya ang sasakyan at nagsimulang maghanap sa paligid. Pumunta siya sa mga palengke sa mga matataong lugar at sa gilid-gilid ng kalsada kung saan madalas may nagtitinda ng balot. Ngunit kahit saan siya magpunta, hindi niya makita ang magkakapatid. Saan ko kayo hahanapin, Anjo? Halos sumuko na si Miss Kat sa kakahanap. Ilang oras na siyang paikot-ikot sa buong lugar. Tinungo ang palengke, ang mga waiting shed, at maging ang ilalim ng mga tulay kung saan may madalas na nagtitinda sa gabi. Pero kahit saan siya magpunta, wala pa rin siyang makita na 3 bata na nagtitinda ng balot. Lumipas ang mga oras at hindi niya namalaya na 10:00 na pala ng gabi. Napahinto siya sa tabi ng kalsada, nagbuntong hininga at napatingin sa paligid. Pagod na siya pero hindi siya maaaring sumuko. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno, may natanaw siyang 3 maliit na figura na nakaupo sa tabi ng kanilang basket ng paninda. Napansin niyang magkasandal na natutulog ang kambal, habang si Anjo naman ay nakaupo at tila tulalang nakatingin sa kawalan, halatang pagod na pagod. Agad niyang inapakan ng preno at mabilis na lumabas ang sasakyan. Anjo! Tawag niya habang patakbong lumalapit sa kanila. Nagulat si Anjo nang makita siya. Napabalikwas ang bango ng kambal at napadilat ang mata. Gulat sa pagdating ng kanilang guro. Ma'am Kat? Nagtatakang tanong ni Anjo. Ano pong ginagawa niyo dito? Hinabol ni Miss Kat ang hininga niya bago lumuhod sa harapan nila. Ako ang dapat na magtanong niyan. Ano ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Alam niyo bang delikado sa daan sa ganitong oras ng gabi? Napayuko si Anjo at mahina ang tinig ng sumagot. Wala pong bumili ng lahat ng paninda namin kaya hindi pa po kami makakauwi. Lalong nadurog ang puso ni Miss Kat. Napatingin siya sa mga maliliit na katawan ng kambal na halatang gutom, pagod at giniginaw sa ilalim ng lamig ng gabi. Hindi na siya naisip ng 2 beses. Tama na yan, sumama kayo sa akin.
Nagkatinginan ng magkakapatid, halatang nag-aalangan. Pero po, Ma'am Kat, hindi niya na pinatapos si Anjo. Wala nang pero-pero, hindi ko kayo hahayaang manatili rito. Sa kalsada ng ganitong oras, halika na. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anjo ang ibang klaseng tapang sa mata ng kanyang guro. At kahit nahihiya, alam niyang wala na siyang ibang magagawa. Sa gabi yun, sa unang pagkakataon, hindi sa lansangan o sa barong-barong sila babalik. Pagdating nila sa bahay ni Miss Kat, namangha ang tatlo. Halos hindi makapaniwalang magkakapatid habang nakatitig sa napakalaking gate at sa malamansyong bahay sa loob nito. Napansin ni Miss Kat ang mga mata nilang nanlaki sa gulat. Pasok na kayo. Iyaya niya habang binubuksan ng pinto. Pagpasok sa loob, mas lalo pang napangangang magkakapatid. Makinis ang marmol na sahig, malalaki ang chandelier, at ang bawat sulok ay mukhang napakaayos at mabango. Hindi katulad ng kanilang sira-sira at barong-barong na bahay. Biglang napaatras si Anjo at nahihiya at takot na baka madumihan ang napakalinis sa bahay. Pero bago pa siya makaalis, hinawakan ni Miss Kat ang kanyang balikat at ngumiti. Huwag ka matakot. Wala kang dapat ikaya. Ngayon, hayaan niyong alagaan ko kayo. Pinatawag ni Miss Kat ang isa sa mga katulong. Martha, pakihanda ng pagkain para sa kanila at tulungan silang maligo sa itaas. Opo, ma'am. Sagot ng kasambahay habang tinitingnan ng tatlong batang halatang hindi pa sanay sa ganitong pagtrato. Nagkatinginan ng kambal, tila natutulala pa rin sa nangyayari. Ano po? Tanong ni Cloud. Maliligo? Singit naman ni Sky, parang hindi makapaniwala. Sa banyo niyo po? Natawa si Miss Kat sa kanilang reaksyon. Oo naman. Hindi niyo kailangang matulog ng marumi at pagod. Mag-relax muna kayo. Walang nagawa si Anjo kundi ang mapayuko. Sanay siyang silang inuutusan, hindi ang kabaligtaran. Pero ngayong gabi, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kabutihang ipinapakita ng kanilang guro. Habang naliligo ang kambal sa isang maluwag at malinis na banyo, si Anjo naman ay nakatayo sa gilid ng sala. Hindi mapakali. Nasanay na siya sa hirap kaya hindi niya alam kung paano mag-relax sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, bumaba na ang kambal na bagong paligo at suot ang malinis na damit na ibinigay ng kasambahay. Nakangiti silang lumapit kay Anjo. Kuya, ang bango-bango ko na! Tuwang-tuwang sabi ni Cloud sabay ikot-ikot pa sa kinatatayuan niya. Kuya, ang lambot ng tuwalya at ang laki ng banyo! Dagdag ni Sky, na halos hindi naman makapaniwala sa bagong karanasan. Napangiti si Anjo habang pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga kapatid. At nang lumapit ang isa pang katulong at inilapag sa harapan nila ang masasarap na pagkain, mas lalo pang nagliwanag ang mga mata ng kambal. Wow! Ang dami! Sigaw ni Cloud. Totoo po ito? Amin talaga to? Tanong ni Sky habang nakatitig sa mainit na kanin, pritong manok at sabaw. Tumango si Miss Kat. Oo, para sa inyo yan. Kain na kayo. Agad na kumain ng kambal. Halatang sabik sa totoong pagkain. Kuya, ang sarap! Tuwang-tuwang sabi ni Sky. Hindi ito panis na tinapay o balot. Napayuko si Anjo. Pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. Noon lang niya nakita ang kanyang mga kapatid na kumakain ng ganitong kasaya. Na walang gutom, walang pangamba, at walang lungkot sa kanilang mga mata. At sa gabing yon, kahit hindi niya aminin, pakiramdam niya ay gumaan ng bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos silang kumain, pinaupo ni Miss Kat ang tatlong magkakapatid sa sala. Tahimik siya habang hawak ang isang lumang litrato. Malalim ang kanyang iniisip. Hindi pa rin makapaniwala sa mga natuklasan niya. Nang makita ang kampante na ang bata, huminga siya ng malalim bago iniabot ang larawan kay Anjo. Ito ba talaga ang mama ninyo? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng kanyang boses. Pagtingin ni Anjo sa larawan, agad siyang napatigil. Napanganga rin ang kambal. Sabay-sabay silang tumingin kay Miss Kat. Opo, siyang nga po. Sagot ni Cloud, tila hindi makapaniwala.
Siya po si Mama. Dagdag naman ni Sky habang hinahaplos ang litrato na tila noon lang ulit nila nakita ng kahit anong bagay na may kaugnayan sa kanilang ina. Bakit po nasa inyong picture niya? Nanigas si Miss Kat. Pakiramdam niya ay lumakas ang pintig ng kanyang puso. Hindi siya agad nakasagot. Kung tamang iniisip niya, ibig sabihin, ang mga batang ito ay pamangkin niya. Nasaan ang mama ninyo ngayon? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang nanginginig niyang tinig. Tumingin si Anjo sa kanya. Kita sa mukha nito ang lungkot. Hindi po namin alam, sagot niya. 4 na taong gulang lang po ako ng mga kapatid ko nang iwan niya kami. Hindi po namin alam kung saan siya pumunta. Hindi niyo po kasi sinabi sa amin, tsaka hindi rin po siya nagpaalam nung umalis siya. Basta niya na lang po kami iniwan. Tsaka pagising ko po, wala na siya. Wala na mga gamit niya. Niiwan po sa akin ang mga kapatid ko. Hanggang ngayon ay hindi po namin alam kung saan siya at kung saan po siya pumunta. Napakuyom ang kamay ni Miss Kat. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito ng ate niya sa mga anak nito. Buong akala niya ay naging maayos ang buhay nito noong pinili nitong talikuran sila para sumama sa ibang lalaki. At ang ama ninyo? Tanong niya. Kahit alam niyang baka mas masakit pa ang sagot. Hindi rin po namin alam, sagot ni Anjo na mas mababa ang boses. Sabi po ng mga tao sa amin, baka raw po nakulong ang aming ama. Parang piniga ang puso ni Miss Kat. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ng mga bata. Iniwan ng ina, nawala ng ama, at ngayon namumuhay sa gutom at hirap. Sa puntong yon, hindi niya na napigilan ang sariling damdamin. Bigla na lang bumuhos ang luha niya. Nagkatinginan ng 3 bata. Halatang nagulat sa pag-iyak ng kanilang guro. Bakit po ninyo tinatanong yon, Ma'am Kat? Inosenteng tanong ni Cloud. Huminga ng malalim si Miss Kat tsaka tumingin sa kanila. Sa wakas, sinabi niya na ang katotohanan. Ate ko ang mama ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Anjo. Ano po? Ate ko siya. Pag-ulit pa ni Miss Kat, habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Pamangkin ko kayo. Halos sabay na napangangang kambal. Ha? Pamangkin niyo po kami? Tahimik lamang si Anjo. Hindi pa rin makapaniwala sa revelasyong narinig niya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng kakaibang emosyon. Isang uri ng pag-asa na matagal niya nang iniwan. Oo, nagkahiwalay lang kami noon dahil mas pinili niyang sumama sa boyfriend niya. Siguro ay ang ama ninyo. Sagot ni Miss Kat habang patuloy ang pagluha. Mga pamangkin ko kayo. Ako ang tita ninyo. Sa isang iglap, parang bumagsak ang lahat ng bigat na matagal nang pasa ng magkakapatid. Napahagulhol ang kambal. Sabay nilang niyakap si Miss Kat ng mahigpit. Tita! Tita Kat! Umiiyak na sabi ni Sky habang mahigpit na nakayakap sa kanya. May pamilya pa po pala kami. Bulong naman ni Cloud. Isiniksik ang sarili sa yakap ng kanilang tiyahin. Si Anjo ay hindi naman agad nakakilos. Nakatitig lang siya kay Miss Kat habang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Tita nila ang kanilang guro. Hindi siya makapaniwala. Pero sa sobrang dami ng sakit na tiniis nila ng kanyang mga kapatid, hindi niya na napigilan ang sarili. Lumuha na rin siya at yumakap sa tiyahin niya. Miss Kat embraced them tightly. Patawad mga mahal ko. Ikbi niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kayo pala. Tita, hindi mo po kasalanan. Sagot ni Anjo na humihikbi na rin. Mas lalo pang tumulo ang luha ni Miss Kat. Napakatagal na lang nagtiis sa hirap. Naglaban para mabuhay. At ngayon natagpuan na nila ang isang pamilya. Isang taong handang kumupkop at magmahal sa kanila. Huminga ng malalim si Miss Kat. Pagkatapos ay tinitigan niya ang 3. Pangako, hindi ko na kayo pababayaan. Napatingin sa kanya ang magkakapatid. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Simula ngayon, hindi niyo na kailangang magtinda para mabuhay.
Hindi niyo na kailangang matulog sa gutom. Hindi niyo na kailangang magtiis. Ako nang bahala sa inyo. Mahina ngunit puno ng pangako niyang sabi. Muling nagsimula ang pag-iyak ng magkakapatid. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na dahil sa lungkot kundi dahil sa tuwa at ginhawa ngayon lang nila naramdaman. Simula nung araw na yon, ipinaramdam ni Miss Kat ang tunay na pagmamahal sa mga bata. Isang bagay na hindi nila kailanman naramdaman noon. Hindi na nila kailangang magtinda ng balot sa gabi, maglakad ng pagod para maghanap ng kita, o matulog na kumakalamang sikmura. Ibinigay ni Miss Kat ang lahat ng pangangailangan nila. Pagkain, damit, tirahan at higit sa lahat, ang init ng isang pamilya. Isang araw, isinama niya magkakapatid sa isang mall para mamili ng mga bagong gamit. Punong-puno ng tuwa ang kambal habang tumatakbo sa pagitan ng mga racks ng damit. Mimili ng sapatos at humihinto sa bawat laruan na nakikita nila. Si Anjo naman, bagamat hindi sanay, hindi rin mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng mga kapatid niyang sobrang saya. Habang nakapila sila sa cashier, biglang humawak sa kamay ni Miss Kat si Sky at Cloud. "Tita Kat, thank you po," sabay nilang sabi. Punong-puno ng pasasalamat sa kanilang boses. "Opo, ngayon lang po namin naranasan ng ganito." Dagdag rin ni Anjo, nakatingin sa tiyahin nila na hindi tumigil sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. "Hindi po namin alam kung paano kami makakabawi sa inyo." Ngumiti si Miss Kat at mahigpit na niyakap ang tatlo. "Hindi niyo kailangang bumawi, Anjo," sagot niya. "Ang importante, masaya kayo. At pinapangako ko sa inyo, hindi lang ito minsan yung mararanasan. Lagi ko itong ipaparana sa inyo dahil pamilya tayo." Napangiti ang magkakapatid. Sa wakas, natagpuan na nila ang isang tahanang hindi lang binubuo ng 4 na dingding, kundi ng pagmamahal, pag-aaruga at walang hanggang pag-aalala. Simula na makasama nila si Tita Kat, unti-unti nagbago ang buhay ng magkakapatid. Hindi lamang si Anjo ang nag-aaral ngayon, pati na rin ang kambal. At sa unang pasok nila sa eskwela, halatang kinakabahan sila Sky at Cloud. Pero hindi nagtagal, nasanay rin sila at nagsimulang magsikap sa kanilang pag-aaral. Ginawa nilang lahat para maging proud ang kanilang tita. Kapag may exams, talaga nagsusumikap silang mag-aral. At sa tuwing nakakakuha sila ng perfect score, proud na proud nilang pinapakita iyon kay Tita Kat. "Tita, tita, tingnan mo po!" Sabay na sigaw ni Sky at Cloud isang hapon. Masayang tumatakbo palapit kay Miss Kat habang hawak-hawak ang test papers nila. "Perfect score po kami!" Nagtingning ang mga mata ni Miss Kat nang makita ang marka nila. "Talaga? Ang galing-galing naman ng kambal ko." Masayang pinuri ang mga ito bago mahigpit na niyakap. "Napaka-proud ko sa inyo." Sa tabi nila nakatayo si Anjo. Nakangiti habang pinagmamasa ng kapatid. Masaya siya na hindi na kailangang pagdaanan ng kambal ang hirap na dinanas niya noon. Ngumiti sa kanya si Miss Kat at tinapik siya sa balikat. "At ikaw rin, Anjo. Proud na proud ako sa'yo. Napakabuti mong kuya sa kanila." Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, alam na magkakapatid na hindi lang sila basta ang nabubuhay ngayon. May dahilan na silang magsikap. May rason na silang mangarap. Dahil may isang tao na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Dumating ang araw ng recognition day ni Sky at Cloud. At tulad ng ipinangako, si Miss Kat ang dumalo bilang kanilang guardian. Habang nakaupo siya sa audience, hindi maiwasang mapangiti at maluha ng tawagin ang pangalan ng kambal. Pareho silang may honors. Masayang tumakbo ang kambal papunta sa entablado. Kinuha ang kanilang medals at certificates pagkatapos ay agad silang tumakbo pabalik kay Miss Kat. "Tita, tita, tingnan mo po!" Sabay nilang pinakita ang kanilang awards. Abang tinitingnan niya ang medalya sa leeg ng kambal, isang ginang lumapit sa kanila. "Ang gagaling ng mga anak mo, ma'am," sabi nito nang may ngiti. Bago pa makasagot si Miss Kat, agad na sumagot ang kambal. "Hindi po siyang mama namin. Siya po ang tita namin." Nagulat ang babae pero tumango ito. "Ah, ganun ba? Pero kitang-kita namin na mahal niya kayo." Napangiti naman si Miss Kat at hinaplos ang buhok ng kambal.
Oo, tita nila ako. Pero anak na rin ang turing ko sa kanila. Pagkatapos ng programa, lumabas sila upang kumain bilang celebration. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Ronel Jan Abais from Negros Occidental. Maraming salamat sa pakikinig! Sa restaurant, masaya nagkakwentuhan ng magkakapatid kasama si Miss Kat. Tita, ngayon lang po kami nakaranas ng ganitong selebrasyon. Ang saya-saya po namin. Tuwang-tuwa ang sabi ni Sky habang subo ang paboritong pagkain. Oo nga po, tita. Dati po, pag nakakakuha naman ng mataas na grade si kuya, wala naman po nagsiselebrate. Dagdag pa ni Cloud. Napangiti naman si Miss Kat at tinawakan ng kamay ng dalawang pamangkin, habang si Anjo ay nakangiti lang at nama rin ang saya ng mga kapatid. Simula ngayon, lahat ng achievements ninyo, maliit man o malaki, ipagdiriwang natin dahil proud ako sa inyo. Tumingin si Kat kay Anjo na tahimik lamang habang kumakain, ngunit makikita rin ang saya sa mga mata nito. At ikaw rin, Anjo. Malayo nang narating mo ngayon. Hindi na kita nakikitang pagod at gutom habang nagtitinda sa kalsada. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kitang ipinagmamalaki. Kayo na mga kapatid mo. Proud na proud ako sa inyo, ni Sky at Cloud. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Anjo ang paglawak ng ngiti. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nahihiya sa sarili niya. Dahil sa wakas, may isang taong nagmamalasakit at naniniwala sa kanila. Dahil sa pagiging matalino ni Anjo at ng kambal, na-accelerate sila sa kanilang mga grado. Sa loob ng ilang taon, mabilis silang naabot ang antas na hindi nila inaakalang maaabot noon. Lumipas ang mga taon at ngayon ay college na si Anjo. Habang naglalakad siya sa campus, pakiramdam niya ay parang panaginip pa rin ang lahat. Dati, hindi niya alam kung paano siya makakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Pero ngayon, narito na siya. May malinaw na hinaharap. May tirahang maayos. May isang tita na mahal sila. Napakaswerte namin kay tita. Bulong niya sa sarili. Ang tita Kat na lang naging gabay nila sa noon ay madilim nilang mga mundo. Ang nagmahal sa kanila. At ang bumuo ng mundong dati ay puno ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Hindi ko siya bibiguin. Magtatapos ako at babawi sa lahat ng ginawa niya para sa amin. Isang araw, pagbaba niya sa hagdan, nakarinig siya ng usapan sa sala. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kaba siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Nakita niyang may kausap ang tita niya. Napakunot noo siya. Ang babae, pamilyar ang anyo nito. Pamilyar na pamilyar. Hanggang sa bumangon sa alaala niya ang isang mukha na matagal niya nang kinalimutan. Biglang napatingin ang babae sa kanya at sa isang iglap, namutla ito. Anjo? Mahina nitong tawag. Anak? Nanlaki ang mga mata ni Anjo. Ang tinig na iyon, hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng kausap ng tita niya ay walang iba, kundi ang kanilang ina. Ang kanilang ina na iniwan sila. Ang kanilang ina na tinalikuran sila. Tinitigan ni Anjo ang babaeng nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng maraming taon, heto na siya. Ang babaeng matagal nilang hinihintay. Ang babaeng iniwan sila noon. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Lumakas ang iyak ng kanilang ina. Tumayo ito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Na para bang kaya nitong burahin ang sakit ng nakaraan sa isang yakap lamang. Pero si Anjo hindi gumalaw. Hindi niya ito niyakap pabalik. Miss na miss ko na kayo. Humahagulhol na sabi ng kanilang ina. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat.
Tumingin si Anjo sa tita niya. Nakita niyang naluluha na rin ito, pero tahimik lang na nakamasid. Dapat ba siyang matuwa? Dapat ba siyang lumundag sa saya dahil bumalik na ang kanilang ina? Dapat ba niyang sabihin sa sarili niya na tapos na ang lahat ng sakit? Ang lahat ng gabi na natulog silang gutom? Ang lahat ng taong nagpakahirap siya para sa kanyang mga kapatid dahil wala ang kanilang ina? Pero hindi. Sa halip, napuno ng puot ang kanyang dibdib. Ang puot na iyon ay tila ba gusto nang sumabog mula sa dibdib niya. Hindi ka na dapat bumalik. Malamig yung sabi sa ina. Maayos na kami. May pamilya na kami nagmamahal sa amin. Nabigla si Miss Kat. Anjo, mahina nitong tawag, halatang naguguluhan sa reaksyon ng pamangkin niya. Tumingin si Anjo sa kambal na nakasilip sa may hagdan. Sila, ang mga anak na tinutukoy ng kanilang ina. Pero hindi naman ito nagpakaina sa kanila. At ang tita niya, siya ang ina na bumuhay at nagmahal sa kanila. Ang kanilang ina naman ay mas lalong umiyak. Halos lumuhod na sa harapan niya. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Patawarin mo ako, Anjo. Pero nananatiling matigas ang puso ni Anjo. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang patawarin ng babaeng minsan iniwan sila ng walang kahit anong babala. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo ako. Ngunit hindi sumagot si Anjo. Nanatili siyang nakayuko. Pilit na pinipigilan ng luha ang kanina pang gustong pumatak. Iyak na iyak ang kanilang ina. Hindi nito matanggap ang malamig na pagtanggap ni Anjo. Pero hindi siya natinag. Patawarin mo ako, anak. Paulit-ulit na pakiusap nito. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Wala akong choice noon. Mahirap lang tayo. Kailangan ko kayong iwan para maayos ang buhay ko. Pero umigting ang panga ni Anjo. At para maayos mo ang buhay mo, kailangan mo kaming abandonahin ng mga kapatid ko. Ganun ba? Bahagyang nanginig ang boses niya dahil sa labis na emosyon at dahil na rin sa pagtitimpi niya dahil ang galit sa kanyang dibdib ay parang sasabog na. Para maging maayos ka, kailangan namin na magdusa. Para lang maligtas ka. Para lang maiahon mo ang sarili mo, kailangan mo pa kaming lunurin. Kaming mga anak mo. Anak, please. Hindi ka namin kailangan. Mariin niyang sabi. Punong-puno ng emosyon ang kanyang tinig. Iyong tagos hanggang buto ang sakit, kaya ang tita Kat niya ay lalo rin na naluha. Niyakap siya nito ngunit nananatili siyang hindi gumagalaw. Napatigil ang kanilang ina. Dahan-dahang lumuwag ang yakap nito sa kanya habang tinitigan siya na parang binagsakan ng langit at lupa. Babawi ako, anak. Please, bigyan mo lang ako ng chance. Wala lang talaga akong choice noon. Pero kaya ko na kayong alagaan ngayon. Please. Hindi na. Ayaw na namin. Hindi ko rin hahayaan na makuha mo ang mga kapatid ko. Anjo. Puno ng puot niya itong tiningnan. Noong panahon na kinailangan ka namin. Nasaan ka? Noong mga gabing gutom na gutom kami at wala kaming makain. Nasaan ka? Noong nagkakasakit ang mga kapatid ko at wala akong magawa dahil ni pambili ng gamot, walang kahit 5 duling, nasan ka? Noong kinailangan kong maging matanda sa murang edad para lamang mabuhay kaming 3, nasan ka, Mama? Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan namin. Wala kang alam kung paano ko tiniis ang gutom para lang may makain ang mga kapatid ko. Wala kang alam kung ilang beses akong nagnakaw ng tira-tirang pagkain sa palengke. Dahil lang sa wala kaming makain. Wala kang alam kung ilang beses akong nilait at pinagtabuyan dahil mukha akong dugyot at amoy panis na pagkain. Patuloy sa pagbuhos ang luha ng mama niya. Ang tita Kat naman niya ay naiyak na rin at tila nauupos na kandila na bumalik sa pagkakaupo niya. Sabay na napahilamos sa sariling mukha. Si Anjo ay patuloy sa pagsumbat. Wala kang alam kung paano kahirap mong magpatuloy sa buhay nang walang kasiguruhan kung may kakainin pa kami sa susunod na araw. Hindi mo alam yon dahil wala ka. At ngayong malaki na kami, ngayong maayos na kami,
Ngayon hindi na namin kailangang magtinda ng balot sa kalye para lang may pambili ng pagkain. Saka ka babalik? Naningkit ang mga mata ni Anjo habang tinuro ang tita Kat niya. Siya ang nandito para sa amin. Siya ang nag-aruga sa amin. Siya ang nagmahal sa amin. Isang bagay na hindi mo nagawa. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha niya. Pero mabilis niya itong pinunasan. Mabuti na lang nandito si Tita Kat. Madiin niyang sabi. Dahil kung ikaw lang ang aasahan namin, baka matagal na kaming patay. Gusto kong makabawi sa inyong mga anak. Gusto kong maayos natin ang lahat. Gusto ko na kayong makasama. Kukunin ko na kayo sa tita ninyo. Magkakasama na tayo. Makakasama niyo ng mga kapatid niyo at ang bago kong asawa. Mapait na natawa si Anjo. Hindi na makapaniwala sa narinig mula sa ina. May bago ka ng asawa? Sarkastikong tanong niya. At may mga anak pa kayo? Matapos mo kaming basta nalang iwanan, umasa ka na. Basta ka na lang namin ulit tatanggapin sa buhay namin? Na matatanggap namin ang mga anak mo? Ang bago mong pamilya? Nag-iwas ng tingin ang kanilang ina. Anak, hindi ko ginustong iwanan kayo noon. Pero ngayon gusto kong bumawi. Gusto kong makasama kayo. Makilala niyo ang bago kong pamilya. Bakit? Diretsong tanong ni Anjo. Puno ng panlalamig ang boses. Para saan? Kasi ngayon na-guilty ka na. Naaalala mo kaming tatlo. Hindi na sumagot ang kanilang ina. Habang nagpapakasaya ka kasama ang bago mong pamilya, nagdurusa kaming tatlo? Madiin niyang sabi. Wala kaming matulugan noon. Walang makain. Walang matakbuhan. Walang yakap ng isang ina. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Ang galing-galing mo nga eh. Para lang maitaas mo ang sarili mo, kailangan mo kaming ilugmok. Muling tumulong luha ng kanilang ina. Anak, alam ko nagkamali ako kaya gusto kong itama. Kukunin ko kayo mula sa tita Kat ninyo. Kayo ng mga anak ko, dapat kayo ang kasama ko. Biglang tumigas ang mukha ni Anjo. Napailing siya habang mapaklang natawa ulit. At anong gagawin namin sa bago mong pamilya? Tinuro niya ang sarili. Magpapanggap na masaya? Na parang walang nangyari? Hindi mo kami pwedeng bastang kunin, Mama. Hindi kami laruan na iniwan mo noon tapos babalikan mo kapag gusto mo na ulit. Napaatras ang kanilang ina sa bigat ng bawat salitang binitawan ni Anjo. Hindi namin iiwan si Tita Kat. Tumalim ang tingin ni Anjo. Hindi na maitago ang galit sa boses niya. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi mo kami deserve. Lumuha ng lumuha ang kanilang ina. Lumapit siya sa kambal. Pilit silang iniabot. Mga anak, please, sumama na kayo kay Mama. Pero lumapit ang kambal kay Anjo. Umawak sila sa braso niya. Sabay-sabay na tumingin sa kanilang ina. Kung saan si Kuya, doon din po kami. Mahina pero matatag na sabi ng isa. Hindi po namin iiwan si Tita Kat. Dagdag pa ng isa. Nanghina naman ang kanilang ina. Napaluhod ito sa sahig. Tuluyang humagulhol. Pero hindi nila ito nilapitan. Wala nang nagawa ang kanilang ina. Alam nitong hindi mababago ang desisyon ng mga anak. Bagsak ang balika at tumayo ito. Pilit na pinapahid ang luha sa pisngi. Mahal ko kayo mga anak. Patawarin niyo ako kung nagawa ko man kayong iwan noon. Mahina at durog nitong bulong bago tuluyang lumabas ang bahay. Pero walang sumagot dito. Walang kahit na isa sa kanilang humabol. Tahimik na bumagsak ang pinto. Sa sandaling yon, parang isang malaking pasanin ang nawala kay Anjo. Pero kasabay niyon, may kirot pa rin sa dibdib niya. Hindi dahil sa paglisa ng kanilang inda, kundi dahil sa katotohanan hindi na sila kailanman magiging isang buong pamilya. Aaminin ni Anjo na nasaktan din siya. Sa kabila ng lahat ng mga sinabi niya, after all, ina pa rin nila ito. Pagbabalik-balik na rin man ang mundo. Biglang lumapit si Tita Kat. Hindi niya napigilan ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang tatlong pamangkin. Luhaan pero may ngiti sa kanyang mukha. Salamat. Mahina niyang sinabi.
Salamat kasi hindi niyo ako iniwan. Lalo lang napaiyak ang tatlo. Hindi ka po namin iiwan, tita. Sagot ni Anjo, mahigpit na yumaka pabalik. Kahit anong mangyari. Dagdag ng isa sa kambal. Ikaw ang tunay naming pamilya, tita. Wala na pong iba. Bulong ng isa pa. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi na sila muling magiging mag-isa. Hindi sila perpektong pamilya, pero buo sila sa pagmamahal at iyon ang mas mahalaga. Si Tita Kat lang ang pamilya nila. Siya lang ang nagmahal sa kanila ng totoo. Hindi sumuko ang kanilang ina kahit hindi nila ito tinanggap. Patuloy ito nagpapadala ng pagkain, damit at iba pang gamit sa kanila. Minsan may sulat pang kasama. Humihingi ng tawad at nagpapahayag ng panghuhulila. Pero hindi kailanman sinagot ni Anjo ang mga iyon. Maging ang kambal ay pinili rin na huwag iyong pansinin. Ang desisyon niya ang sinusunod ng mga kapatid niya. Isang gabi kinausap siya ng tita Kat niya tungkol sa nangyari. Anjo, alam kong galit ka sa kanya. Mahinahong sabi nito habang nakaupo silang dalawa sa sala. Pero gusto ko rin na malaman mo na kahit na anong mangyari, mama mo pa rin siya. Saglit na natahimik si Anjo. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Parang doon itinaan ang bigat sa dibdib. Alam ko naman po yun, tita. Mahina niyang tugon. Sadyang nilamon lang po ako ng galit. Malungkot na tumango si Kat. Naiintindihan ko. Sagot nito. Hindi kita pipilitin na patawarin siya agad. Alam kong hindi madaling kalimutan ang sakit na dinanas ninyo. Pero sana, dumating ang araw na maghilom ang sugat sa puso mo. Napatingin si Anjo sa kanyang tita. Nakita niyang pag-aalala sa mukha nito. Hindi lang para sa kanya kundi pati sa kanilang ina. Tita, sa tingin mo, kaya ko pa ba siyang patawarin? Mahina niyang tanong. Hinawakan ni Kat ang kamay niya. Oo naman. Paganda ka na. Kilala kita at isa ka mabuting bata at alam ko na kapag handa ka na ay mapapatawad mo rin ang iyong ina. Sagot nito. Hindi mo na kailangang madaliin, Anjo. Pero gusto ko rin na malaman mo na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para yan sa'yo. Para sa puso mo na pagod ang magalit. Napayuko si Anjo. Hindi niya alam kung kailan darating ang araw na yon. Hindi niya alam kung darating ba ang araw na matuto na ang kanyang puso na magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit. Pero sa sinabi ng kanyang tita, parang unti-unti niyang nararamdaman na hindi niya na gustong manatili sa dilim ng kanyang galit. Lumipas ang mga taon at naging maayos naman ang lahat. Hindi man bumalik ang dating relasyon nila sa kanilang ina, unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ni Anjo sa kanya. Hindi niya iyon iniisip ng husto. Dahil mas mahalaga sa kanya ang kasalukuyan. Ang pamilya nilang bumuo sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Nag-asawa ang tita Kat nila. Isang Russian ang naging asawa nito, si Dusk Wolfspin. Isang mabuting tao si Dusk. At hindi lang nito minahal si Kat kundi pati rin silang tatlo. Itinuring nito silang tunay na anak. May-ari ng mga malalaking hotels ang pamilya ni Dusk Wolfspin. At bilang nag-iisang anak, ito rin ang nagmamana ng lahat ng iyon. Kahit na mula ito sa mayamang pamilya, talaga namang napaka down to earth nito. Mabait at mapagmahal, kaya naman ay napakataas ng respeto nila dito. Kahit nung magkaroon sila ng sariling anak ni Tita Kat at Tito Das nila, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Craig Wolfspin, hindi nagbago ang pagmamahal nila sa tatlo. Kahit kailangan, hindi nila ipinaramdam na iba sila. At sa halip, ang mas lalo pa nilang pinadama ang pagiging bahagi ng pamilya. Masaya si Anjo lalo na ang kambal na sina Cloud at Sky. Pakiramdam ni Anjo, hindi man perpekto ang buhay, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na maramdaman kung paanong maging parte ng isang pamilya na puno ng pagmamahal. At dahil doon, mas lalo siyang nagpursige sa buhay. Dalang pangako na balang araw, babawi siya sa lahat ng kabutihang natanggap niya. Dumating ng pinakahihintay na araw, ang graduation ni Anjo sa kolehiyo. Matapos ang lahat ng hirap, pagsubok at sakripisyo, narito na siya.
handang tumanggap ng diploma bilang isang ganap na engineer. Proud na proud ang kanyang mga kapatid. Ang tita mommy cat niya at ang tito daddy Dusk, lalo na nang tawagin ang pangalan niya bilang summa cum laude. Tumayo silang lahat at malakas na pumalakpak. Kitang-kita sa mga mata nila ang pagmamalaki at kasiyahan para sa kanya. Ang mga kapatid niya ay napapasigaw pa sa labis na tuwa. Nang umakyat siya sa entablado, kasama niyang humakbang ang tita mommy at tita daddy niya. Sila ang sumama sa kanya upang tanggapin ang medalya at diploma. Ang dalawang taong itinuturing siyang anak ng buong puso. Proud na proud kami sa iyo, anak. Bulong ni Dusk habang mahigpit siyang tinatapik sa balikat. Ang tita Kat naman niya hindi napigilan ng pagluha. Sobrang proud ako sa iyo, Anjo. Napakabuti mong bata. At alam kong malayo pang mararating mo. Simula pa lang ito. Sabi niya habang niyayakap ito ng mahigpit. Nang bumaba na sila mula sa entablado, agad siyang sinalubong ng kambal at niyakap siya ng mahigpit. Kuya, ang galing-galing mo! Sabi ng isa na halos tumulo naman sa tuwa. Pinaka-proud kami sa'yo, kuya. Dugtong pa ng isa. Hindi naman napigilan ni Anjo ang mapangiti. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay kumpleto na siya. Hindi lang dahil natapos niya ang kanyang pag-aaral, kundi dahil nakita niya ang mga mahal niya sa buhay na kasama niyang ipinagdiriwang ang tagumpay na ito. Pagkatapos niyang bumaba ng entablado, may isa pang sorpresa si Anjo. Biglang tinawag ang kanyang pangalan at muli siyang umakyat sa stage. Hawak ang mikropono, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at ramdam niya ang kabang bumabalot sa dibdib niya. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa kapwa ko graduates. Isa itong araw ng tagumpay, hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga taong tumulong sa atin para marating ang araw na ito. Saglit siyang tumigil, huminga ng malalim, at nagsimulang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Bata pa lang ako natutunan ko na ang hirap ng buhay. Ang mga kapatid ko at ako ay kailangang magbanat ng buto, magtinda, magsumika para lang mabuhay. Pero dumating ang taong nagbago ng lahat. Ang tita mommy Kat namin. Napatingin siya kay Kat na hawak-hawak naman ang kamay ni Dusk at kapwa umiiyak ang mga ito. Tita mommy, ikaw ang naging ilaw at gabay namin ng mga kapatid ko ng mga panahon na sobrang dilim ng mundo namin. Ikaw ang nagbigay ng tahanan, ng pagmamahal, ng buhay na hindi namin inakalang mararanasan namin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ito. Ikaw ang naging tulay sa pagtupad ko sa lahat ng mga pangarap ko. Hindi lang kita, tita. Ikaw na ang naging pangalawang ina ko. Mahal na mahal kita. Maraming tao ang napaluha. Kabilang na ang kanyang tito Daddy Dusk na tinapunan siya ng isang masayang tango. Tito Daddy, salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat sa pagiging ama namin. Sa pagmamahal na walang kondisyon. At sa mga kapatid ko na naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang laban. Lahat ng to para sa inyo. Alam nyo na hindi maaabot ng kuya ang lahat ng to kung wala kayo. Malakas na palakpakan ang bumalot sa buong auditorium. Pero may isang taong hinahanap pa si Anjo. Dahan-dahan niyang nilibot ang tingin sa audience. Hanggang sa makita niya ito, ang kanyang ina. Nakaupo ito sa likuran, kasama ang bago nitong pamilya. Kitang-kita niya kung paano itong lumuha habang nakikinig sa kanya. Sa kabila ng sakit, ng galit na matagal niyang kinimkim, ngayon niya lang naramdaman ang tunay na katahimikan sa puso niya. Ngumiti siya sa mikropono at buong pusong sinabi. At sa huli, may isa pa akong gustong sabihin. Mama, pinapatawad na kita. Nanginginig ang labi ng kanyang ina habang lumuluha. At sa unang pagkakataon, nakita niya rito ang tunay na pagsisisi. Hindi ko man maibalik ang nakaraan. Pero gusto kong ipaalam sa'yo na wala na akong galit sa puso ko. Sana maging masaya ka. Dahan-dahan siyang yumuko bilang tanda ng pagtatapos ng kanyang speech.
Walang taong hindi nadala sa kanyang sinabi. Habang bumababa siya ng entablado, tumakbo papunta sa kanya ang kambal at niyakap siya ng mahigpit. Kuya, proud na proud kami sa'yo. Sigaw pa ni Cloud. Mahal na mahal ka namin, kuya. Dagdag pa ni Sky. At nang makita niya ang kanyang tita Mommy Cat na umiiyak sa saya, niyakap niya ito ng mahigpit at bumulong. Para sa'yo to, tita Mommy. Lahat ng to. Dahil sa pagmamahal mo sa amin. Pagkatapos ng graduation, hindi nagpahinga si Anjo. Alam niyang may isa pang malaking hakbang na kailangan niyang gawin. Ang pagpasa sa board exam. Subsob siya sa pag-aaral, gabi-gabi niyang binabasa ang mga libro, nagsasagot ng mga reviewers at minsan, halos hindi na nga siya natutulog. Pero kahit gaanong kahirap, hindi siya sumuko. Buong suporta naman sa kanya ang pamilya niya. Kaya mo yan, kuya. Sabi ng kambal tuwing nakikita siyang pagod. Anak, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Paalala naman ni Kat habang inihahanda ang paborito niyang pagkain. Anjo, ano man ang mangyari, proud na proud kami sa'yo. Hindi mo kailangan na isubsob ang sarili mo sa pag-aaral. Baka mapano naman ang kalusugan mo sa ginagawa mong yan. Dagdag naman ni Dusk habang tinatapik siya sa balikat. Ayos lang po, kaya ko naman, tsaka mas gusto ko pong isubsob ang sarili ko sa pag-aaral para isang take lang. Dumating na ang araw ng board exam. Kinakabahan siya. Pero, inalala niya ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya para makarating dito. Huminga siya ng malalim at sinabing, para sa kanila. Para sa amin. Matapos ang ilang linggong paghihintay, lumabas na ang resulta. Nangangatog ang kamay niya habang binubuksan ang website. At nang makita niya ang pangalan niya sa listahan, nakapasa ako. Bulong niya sa sarili. Pero hindi lang yun. Top 1 siya. Top-notcher siya sa board exam. Napapikit siya at hindi makapaniwala. Agad niyang tinawagan ng tita Kat niya. Tita Mommy, top-notcher ako. Natahimik ito sa kabilang linya. At ilang segundo lang narinig niya ang iyak nito. Anak, proud na proud ako sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Nang umuwi siya, sinalubong siya ng buong pamilya niya. May sorpresa silang handa para sa kanya. Isang simpleng salo-salo na puno ng saya, halakhak at pagmamahal. Kuya, isa ka ng ganap na engineer. Sigaw ng kambal habang yumayakap sa kanya. Anak, natupad mo ng pangako mo sa akin. Sabi ng tita Kat niya. Napatuloy pa rin naluluha. Hindi mo ko biniko. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, tita Mommy, tito Daddy, at sa inyo rin kambal. Maigpit niyang niyakap ang mga ito. Lahat ng tagumpay ko para sa pamilya natin. At sa sandaling yon, alam niyang natupad niya na ang pangarap niya. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong minahal siya ng walang kapalit. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi inaasahan ni Anjo at ng kanyang mga kapatid na makikilala nila ang kanilang ama. Sa kabila ng mga taon ng pag-aasam at pagtataka kung anong nangyari rito, ngayon ay makakaharap na nila ito. Ang tito Daddy at tita Mommy nila ang humanap dito dahil batid daw nito na gusto pa rin nilang makilala ang kanilang tunay na ama. Sa isang tahimik na lugar, nagkita sila. Nagkaharap na lang isang matandang lalaki, ang kanilang ama. Matagal nila itong hinanap noon, ngunit walang sagot ang nakaraan. Halata sa mukha ng kanilang ama ang halong kaba at panghuhulila. Anjo, kayo ba yan? Mahina nitong tanong. Tila hindi makapaniwala. Tumango naman si Anjo. Oo, kami nga. Kaming tatlo. Ang mga anak mo. Naging emosyonal ang tagpo. Hindi napigilan ng kambal ang mapaluha. Habang si Anjo naman ay pinilit na kontrolin ang damdamin. Patawarin niyo ako. Mahina ngunit buong pusong sabi ng kanilang ama. Alam kong walang akong kwentang ama sa inyo. Iniwan ko kayo. Wala akong nagawa. Nakulong ako. Alam po namin, sagot ni Anjo. At ngayon gusto lang naming marinig mula sa inyo. Bakit? Malalim na huminga ang kanilang ama bago sumagot. Nagkamali ako noon. Napasama ako sa maling landas. Gumawa ng maling desisyon. At ang pinakamasakit sa lahat,
Kayo ang naging biktima ng pagkakamali ko. Tahimik ang magkakapatid. Hindi nila alam kung paanong sasagutin iyon. Pero nakalaya na ako. Dagdag ng kanilang ama. At may sarili na akong pamilya ngayon. Nagulat sila na makita ang isang babae na nakatayo sa di kalayuan. May hawak na kamay ng isang batang lalaki. Ang kanilang ama, may bago ng pamilya. Nagkatitigan sila ni Anjo. Napangiti ito ng bahagya. Masaya na kayo? Tanong ni Anjo. Mahina ang boses, ngunit puno ng emosyon. Oo, anak. Sagot ng kanilang ama. Masaya na ako. Pero mas masaya ako makita na lumaki kayong maayos kahit nawala ako. Maging si Anjo at ang mga kapatid niya hindi na napigilan ng mapaluha. Nagpatawad kami kay mama. At alam naming dapat ka ring patawarin. Oo nga po, Papa. Sabat naman ni Cloud. Sa ngayon ay ayaw na po namin na magtanim ng galit sa aming mga puso. Lumuha ang kanilang ama. Salamat, anak. Nag-iyakan sila at nagyakapan. Sa kabila ng lahat ng sugat ng nakaraan, sa araw na iyon, natanggap nila na ang pamilya ay hindi kailangang perpekto. Pero laging may puwang para sa pagpapatawad at bagong simula. Hindi naging madali ang lahat kay Anjo. Sa kanilang magkakapatid, napakaraming pagsubok ang dumaan sa buhay nila. Gutom, pagod, pangungulila at sakit ng kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat, nalagpasan nila iyon ng magkasama. Ngayon, nasa kolehiyo na rin ang kambal at pareho nilang pinili ang kursong medicine. Pangarap nilang maging doktor. Hindi lamang para makatulong sa iba, kundi para rin sa pamilya nilang nagtaguyod sa kanila. Si Anjo naman ay naging isang ganap na engineer. At ngayon nga, sa isang malaking construction site makikita siya nakatayo. Suot ang hard hat at safety vest, habang hawak ang mga plano ng gusaling itinatayo. Matalas ang tingin niya. Maingat na sinusuri ang bawat detalye. Siguraduhin nating tama ang sukat ng pundasyon. Utos niya sa isang foreman na agad namang tumango. Pero kahit mahigpit sa trabaho, kilala siyang mabait sa mga tauhan niya. Hindi siya tulad ng ibang boss na mataas ang tingin sa sarili. Boss Anjo, pahinga muna tayo. Biro ng isa sa mga trabahador. Ngumiti siya. O sige, sabay tayong kumain. Nagpahanda ako ng masarap na tanghalian para sa ating lahat. Nakikisalo siya sa pagkain ng mga tauhan niya. Nakikinig sa kwento nila. At pinaparamdam na pantay-pantay silang lahat. Isang matandang trabahador ang lumapit sa kanya. Alam mo, engineer, bihira ang katulad mo. Marami ako naging boss noon pero ikaw lang may malasakit sa amin. Ngumiti siya at sinabing, naranasan ko ring mahirapan noon kaya alam kong pakiramdam. Kung hindi rin dahil sa mga taong tumulong sa akin, hindi ako makakarating dito. Sa sandaling yun, napagtanto niya kung gaano nakalayo ang narating niya. Mula sa batang nagtitinda sa kalsada, ngayon ay isa na siyang hinahangaang engineer. May mabuting puso at may pangarap, hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa iba. Ang lahat ng ito ay dream come true na para sa batang si Anjo ay punong-puno lagi ng pangarap. Malakas ang buhos ng ulan. Halos hindi na makita ni Anjo ang daan dahil sa kapal ng tubig na bumabagsak sa windshield ng kanyang sasakyan. Pauwi pa lamang siya mula sa kanyang trabaho at hindi niya inaasahan na uulan ng ganitong kalakas. Kanina kasi napakataas naman ang sinag ng araw kaya hindi niya naisip na uulan ng ganito. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang kanyang cellphone. Si Cloud ang tumatawag. Yes? Tanong niya na masagot ang tawag. Pauwi ka na kuya? Tanong nito. Oo, bakit? Lagot. Sabi pa naman ni Tita Mommy, huwag ka raw muna umuwi kasi delikadong mag-drive dahil sa lakas ng ulan. It's okay, wala naman natumbang kahoy sa daraanan ko, makakauwi ako ng ligtas. Sagot niya. Kahit namang pag-aalala ng kapatid. Ingat sa pagmamaneho ha, ang lakas ng bagyo. Yes, I will. Tell them na nasa daan na ako at hindi na kailangan na mag-alala. Sagot niya bago ibaba ang tawag. Habang nagpapatuloy sa pagmamaneho, napansin niya sa gilid ng kalsada ang isang sasakyan na nakaparada. Naka-on ang headlights at tila may problema.
Kahit na malakas ang ulan, hindi siya nag-atubiling tumabi at bumaba ng sasakyan. Nabasa siya kaagad pero hindi niya iyon ininda. Lumapit siya sa sasakyan at kumatok sa bintana. Makalipas ang ilang segundo, bumaba ang bintana at isang magandang babae ang bumungad sa kanya. Hawak nito ang cellphone. Tila may tinatawagan ngunit naputol ang signal. "Anong problema, miss?" tanong ni Anjo. "Nasiraan ako eh." Sagot ng babae na may halong pagkabalisa sa boses. "Na-flat yung gulong ko, hindi ko ma-reach yung mechanic na alam ko kaya wala akong mahinga ng tulong." Tiningnan ni Anjo ang panghuling gulong na mabuti na lang at iilawan ng ilaw mula sa sasakyan niya. Nakita niyang flat nga iyon at kung susubukan ng dalaga na paandarin pa rin ang sasakyan, baka maaksidente lang ito lalo na't maulan pa at malakas din ang hangin. "May extra gulong ka ba?" tanong niya. "Oo, meron, nasa likod." "I can help you," ngumiti si Anjo. Kahit madilim na at hindi niya maaninag ang dalaga, kitang-kita niya kung paano nagliwanag ang mukha nito. "Talaga? Thank you. Akala ko dito na ako aabutan ng umaga." Ginitian lang ito ni Anjo at lumakad na siya patungo sa likuran ng sasakyan para kunin ang spare tire. Mabuti na lang at sapat naman ang ilaw mula sa sasakyan niya para maaninag niya ang ginagawa. Habang abala si Anjo sa pagpapalit ng gulong, basang-basa na siya ng ulan. Ngunit, sanay na siya sa ganitong trabaho dahil noong bata pa lang siya ng mga kapatid niya, lagi silang naliligo sa ulan lalo na pag naaabutan sila ng ulan kapag nagtitinda sila. Kaya hindi niya na iniinda ang lamig at hirap. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang dalaga. May hawak itong payong at lumapit sa kanya. Pinayungan siya kahit na basang-basa naman na siya ng ulan. Nagulat si Anjo at saglit na tumingin sa dalaga. "Oh, bakit ka lumabas? Mababasa ka rin." Hindi naman siguro tama na hayaan kita magpahikrap ng ganito habang ako nasa loob lang. Basang-basa ka na ng ulan, baka magkasakit ka." Ngumiti ang babae. "Tsaka gusto ko rin magpasalamat. Kung wala ka, baka wala na ding ibang dumaan para tumulong sa akin. Wala rin akong makontak kanina." Saglit na natigilan si Anjo bago ngumiti. "Ayos lang, mabuti na lang at napadaan ako." Pinagpatuloy niya ang pagpapalit ng gulong habang nakayuko ang dalaga. Pinapanood ang ginagawa niya. Hindi nagtagal natapos niya na rin ang trabaho. "Ayan, tapos na." Tumayo siya tumingin sa dalaga. Tuwang-tuwa itong tumalon sa saya. "Thank you. Thank you talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka dito na ako abutan ng madaling araw. You're my knight and shining armor na." Ngumiti lamang si Anjo. Hindi niya alam kung bakit pero ang saya ng dalaga ay tila nakakahawa. Matapos ang abalang pagpapalit ng gulong, huminga ng malalim ang dalaga at ngumiti ng malapad kay Anjo. "Salamat talaga ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Umiling lamang si Anjo. "Walang anuman. Siguraduhin mo lang na papatignan mo ang sasakyan mo para hindi ka na ulit magkaroon ng ganitong problema." Biglang kinuha ng dalaga ang cellphone niya at ngumiti. "Teka, pwede ko bang hingin ang number mo? Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Ililibre kita ng pagkain o kahit anong gusto mo." Napangiti ng bahagya si Anjo bago inilabas ang wallet niya at kumuha ng isang calling card. "Hindi ko ugaling ibigay ang personal number ko sa hindi ko kilala. Dito mo na lang ako tawagan kung may kailangan ka." Nagkibit balikat ang dalaga, tinanggap pa rin ang calling card. "Wow, engineer ka pala. Ang galing naman. Ako nga pala si Ariana Lim. Ikaw, anong pangalan mo?" "Anjo Jimenez." Anjo, bagit nito sa pangalan niya. Seems familiar, parang narinig ko na yun noon. Di ko lang matandaan kung saan but never mind. Napakalaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo. Anyway, salamat ulit ha. Ingat ka pa uwi. Tumango lamang si Anjo at siniguradong maayos ang sasakyan ng dalaga bago bumalik sa sarili niyang kotse. Nang nasa loob na siya, hindi niya mapigilang ngumiti. Kahit habang nagmamaneho pa uwi, paulit-ulit niyang naaalala ang ngiti ng dalaga, ang tuwa sa mukha nito, at ang paraan ng pagsasalita nito. Pagdating niya sa bahay, tahimik siyang pumasok. Ngunit nang makita siya ng kapatid niyang si Sky, agad itong lumapit at nagtaka.
Kuya, bakit basang-basa ka? Ano ba nangyari sa'yo? Nag-shower ka na sa ulan. Doon lang napagtanto ni Anjo na kanina pa pala siya nakangiti. Wala. May tinulungan lang ako kanina. Tita Mommy, si Kuya basang-basa ng ulan. Sigaw pa ni Sky kaya ang tita Kat nala ay agad na lumabas mula sa kusina at napuno ng pag-aalala ang mukha nang makita siya. Diyos ko, Anjo, ano pang nangyari sa'yo? Nag-aalala na tanong ng tita Kat nala. Ayos lang po ako, may tinulungan lang po ako na siraan ng sasakyan kanina. Hay nako, ang mabuti pa mag-shower ka na rin sa kwarto mo, i-blower mo na rin ang buhok mo bago pa magpahinga para hindi lumabo yung mata mo. Ngumiti si Anjo at tumango. Opo. Tsaka nag-good night na siya sa mga ito. Nasa site si Anjo. Abala sa pagmamonitor ng mga trabahador at pagtiyak na maayos ang konstruksyon ng isang malaking hotel. Nang biglang lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Engineer Anjo, may naghahanap po sa inyo. Napakanutan noon ni Anjo. Sino? Hindi ko po alam, engineer. Isang babae. Naghihintay po siya sa may entrance. Nagtataka man ay sinundan ni Anjo ang lalaki patungo sa entrance. Nang makarating siya roon, agad niya nakita ang pamilyar na mukha ng dalagang nakilala niya noong isang gabi, si Ariana. Nang makita siya nito, nagtaas agad ito ng kamay at masiglang sumigaw. Engineer! Napahinto naman si Anjo nang tumakbo palapit sa kanya si Ariana at may dalang isang maliit na box. Anong ginagawa mo rito, miss? Tanong niya, halatang naguguluhan. Well, gusto lang kitang makita at personal na makapagpasalamat sa tulong mo sa akin ng isang gabi. Sabay abot nito ng isang box ng cupcakes. Hindi na iwasan ni Anjo ang bahagyang mapangiti. Cupcakes? Yes, thank you gift ko sa'yo. Alam kong sinabi kong ililibre kita, pero naisip kong mas okay na to, tsaka napatigil ito saglit, tsaka ngumiti ng may kapilihan. Nagulat ka ba kung paano kita nahanap? Tumango si Anjo. Paano mo nga ba nalaman kung nasan ako? Simple lang, sagot ni Ariana. Biglang tinuro ang calling card na ibinigay niya noong isang gabi. Nandito lahat ng kailangan kong impormasyon tungkol sa'yo. Lalo pang nagulat si Anjo sa sumunod na sinabi ng dalaga. At isa pa, akong anak na may-ari ng hotel na tinatayo ninyo. Kaya pala sabi ko, pamilyar ang pangalan mo sa akin dahil pala ikaw yung head engineer na pinapatayong hotel ng aking ama. Napatingin si Anjo sa malawak na construction site at biglang napagtanto kung bakit pamilyar din ang pangalan nito. Si Ariana Lim pala ang anak ng may-ari ng proyektong kasalukuyan niyang pinapangasiwaan. Medyo natigilan si Anjo sa sinabi ni Ariana. Agad siyang yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Pasensya na ma'am, hindi agad kita nakilala. Hindi ko alam na ikaw palang anak ng may-ari ng hotel. Napatawa naman si Ariana sa kilos niya. Ayos lang yun. Bago pa siya makasagot, muling nagsalita ang dalaga. Actually, hindi lang cupcakes ang dahilan kung bakit ako nandito. Napakunot ang noon ni Anjo. Ano pa? Gusto rin sana kitang yayain mag-lunch. Sagot ni Ariana na may ngiting pilya. Ha? Nabigla naman si Anjo. Bakit? Well, una pasasalamat ko to sa'yo kasi tinulungan mo ako ng isang gabi. Pangalawa, lumapit na ng bahagya at nagbiro. Bawal kang tumanggi. Napabundong hininga si Anjo. Aba, mukhang wala akong choice ah. Exactly, sagot ni Ariana sabay tawa. Sige na engineer, let's go. Napatingin si Anjo sa relo niya bago muling tumingin kay Ariana. Pero hindi pa namin lunch break, ma'am. Aniya tila may pag-aalinlangan. Ngunit ngumiti lamang si Ariana at nagkipit balikat. Pero malapit na rin naman, diba? Kaya sabihin mo ng mga tauhan mo na magla-lunch break na para may oras din sila na magpahinga. At saka, ngumiti ito ng pilya. Anak na may-ari ng hotel ang nagsabi, kaya wala kang choice. Napailing si Anjo sa sagot nito. Yeah, mukhang wala nga talaga akong choice. Ngunit wala na rin siya nagawa kundi sundin ito. Kaya agad niyang tinawag ang foreman at sinabing pwede nang mag-break ang lahat. Sige, mag-lunch break na kayo. Aniya. Naging masaya ang mga tauhan niya sa biglaang lunch break, habang si Ariana naman ay halatang natutuwa sa naging takbo ng usapan. See? Ang dali lang naman pala eh.
Nito, bago kinawayan si Anjo na sumunod na dito. Wala na nagawa si Anjo at sumunod na sa dalaga. Pumasok siya sa sasakyan nito. At habang si Ariana nagmamaneho, napansin niyang hindi mawala ang ngiti nito. Mukhang masayang masaya ka, mama? Tanong niya. Siyempre naman. Sagot nito. Hindi mo lang alam kung gaano kong pinag-isipan kung paano kitang yayayain. Napatingin si Anjo dito. Bagyang nagulat sa sinabi nito. Talaga? Oo naman. Minsan na nga akong may gustong i-treat na engineer, no? Natatawang sagot pa ni Ariana. Napangiti si Anjo. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa loob-loob niya, mukhang magiging isang interesting na lunch ito. Pagdating nila sa restaurant, hindi na naghintay pa si Ariana at agad na ipinahanda ang kanilang pagkain. Napansin ni Anjo na mukhang handang-handa na ito sa kanilang lunch. Parang ang bilis naman ng order natin? Tanong niya na nagtataka. Ngumiti lamang si Ariana at nagkipit balikat. Well, pinareserve ko na kasi itong restaurant para sa atin. Nalaki ang mga mata ni Anjo. Talaga? Grabe, pinag-isipan mo talaga tong lunch na to, ha? Siyempre. Natatawang sagot naman ni Ariana. Hindi ba obvious? Habang kumakain, nagsimula silang magpakilala ng mas formal. Si Ariana ang unang nagsalita. Ako nga pala si Ariana Lim, 25 years old, graduate ng business sa ibang bansa. Nag-iisang anak ako ni na Mr. and Mrs. Lim. Sa US ako lumaki at nag-aral pero bumalik ako rito para tumulong sa business ng pamilya namin. Tumango naman si Anjo. Impressed sa background nito. Mukhang madami ka nang alam sa business ninyo, ah. Medyo. Natatawang sagot naman ni Ariana. Ikaw naman, gusto kitang mas makilala. Nag-ayos ng upo si Anjo bago nagsimula. Well, I'm 28 and I have 5 younger siblings. Ang kambal ang pinakamalapit sa akin. May 2 akong kapatid sa ina at 1 pang kapatid sa ama. I'm an engineer and I was raised by my aunt. Parang saya ng pamilya mo kasi ang dami niyong members. Ngumiti si Anjo. Yeah, masaya kami. Bagyang nag-isip si Ariana bago muling ngumiti. By the way, I asked my father about you. Nagulat si Anjo. Talaga? And he said, top-notcher ka raw sa board exam? Ngumiti ito at bakas ang paghanga sa mga mata. Bahagyang nahiya si Anjo at napakamot sa batok. Oo nga. Nahihiyang tumango siya. Impressive, sabi ni Ariana habang nakangiti. Alam mo, hindi ako madaling ma-impress. Pero ikaw, you're different. Napatingin si Anjo sa dalaga, may halong pagtataka at saya. Hindi masasabi kung bakit, pero parang gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin ni Ariana sa mga salitang yon. Masaya ang naging lunch nila ni Ariana. Sa buong oras ng kanilang pag-uusap, napansin ni Anjo kung gaano ito kasimple at gaano kadaling pakisamahan. Kahit pagaling ito sa isang mayamang pamilya. Hindi ito maarte, hindi rin mayabang. Bagkos ay down to earth ito at masayang kasama. Habang tumatagal ang usapan nila, mas lalo siyang nagiging komportable rito. Hindi niya inaasahan na mag-e-enjoy siya sa lunch na to. Pero sa huli, aminado siyang gusto niya ang presensya ni Ariana. Simula noon, naging madalas na ang pagbisita ni Ariana sa site nila. Once a week, laging may dalang pagkain o simpleng pampasaya sa mga tauhan niya. Hindi rin niya alam kung bakit pero unti-unti naging bahagi na ito ng routine niya. Ngayon nga, habang abala siya sa trabaho, lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan niya. Engineer, nandito na po ulit ang girlfriend ninyo. Nakangiting sabi ng trabahador. Napakunot ang noon ni Anjo, tumigil sa ginagawa. Hindi ko siya girlfriend. Sagot niya tsaka tiningnan ng manggagawa. Boss natin siya. Napakamot naman sa batok ang trabahador at halatang natatawa. Ay, boss pala. Engineer, sorry akala ko kasi nobya mo na si Ma'am Ariana. Napailing na lamang si Anjo bago nagpatuloy sa paglalakad papunta kay Ariana. Hindi niya matukoy kung bakit pero sa tuwing bumibisita ito, parang bumibigat ang dibdib niya. Hindi sa kaba, kundi sa hindi niya pa matukoy na dahilan. Lumapit si Anjo kay Ariana at bahagyang nakangiti. You're here again, sabi niya at bahagyang nagbibirong tono. Ngumiti si Ariana at tumingin ng diretso sa kanya.
Gusto kitang makita. Sagot nito, walang pag-aalinlangan. Parang tumigil saglit ang mundo ni Anjo sa narinig niya. Sa sandaling yon, habang nakatitig sa kanyang dalaga, nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit ganito? Bago pa siya tuloy yung madalas sa nararamdaman niya nag-aya siya. Tara, lunch tayo. My treat. Agad naman tumango si Ariana at ngumiti. No, treat ko na. Nope, ako nag-aya sa'yo so it's on me. Natatawa na sagot naman ni Anjo. But, no buts. Nagbuntong hininga ulit si Ariana. Fine, Mr. Engineer. Sabay kindat ng dalaga bago niya hinila papunta sa sasakyan. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang araw. Pagod ka ba? Tanong ni Ariana habang tinutusok ang isang piraso ng pagkain sa plato niya. Umiling si Anjo. Hindi naman. Sakto lang. Sanay na rin ako sa trabaho. Good for you. Sagot ni Ariana bago sumimsim ng juice. Ako kasi medyo busy. Sinasanay na ako ni Daddy na mamahala ng kumpanya namin. Alam mo naman, only child ako. So kailangan ko talaga matutunan lahat ng aspeto ng business namin. Tumango si Anjo at nakikinig ng mabuti. Sounds like a lot of work, huh? It is. Sagot ni Ariana habang nagbuntong hininga. Pero okay lang, challenge accepted. Hindi naman ako papayag na tatanga-tanga ako sa negosyo namin. Napangiti si Anjo. Mukhang competitive ka rin pala. Ngumisi si Ariana. Of course, hindi pwedeng hindi. Habang nag-uusap sila, napansin ni Anjo kung paano niya gustong makinig sa bawat salita ng dalaga. Masarap siyang kausap, walang dull moments. At higit sa lahat, unti-unti siyang nagiging pamilyar sa presensya nito. Na para bang hindi na kompleto ang linggo niya kapag hindi ito bumibisita. Habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Anjo ang pagbagsak ng sariling depensa. Nahuhulog na siya kay Ariana. Siguro'y dahil sa pagiging masiyahin nito. Laging may baong kwento at halakhak tuwing magkasama sila. O baka dahil sa pagiging mabait nito, lalo na sa mga empleyado sa site. Kahit mayaman, hindi ito mayabang. Masipag din, seryoso sa negosyo. Pero, hindi nakakalimutang tumawa at mag-enjoy. Nasa kay Ariana na ang lahat ng pinapangarap ng maraming lalaki. At ngayon, hindi lang pangarap si Ariana para kay Anjo. Gusto niya itong maging bahagi ng buhay niya. Isang gabi, matapos ang isa na namang masayang dinner nila, hindi na napigilan ni Anjo ang sarili. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, saglit siyang tumigil. Dahilan para lumingon sa kanya si Ariana. Anjo, bakit may problema ka ba? Tanong nito. Bahagyang nag-aalala na lumapit sa kanya. Huminga ng malalim si Anjo bago tumingin sa mga mata ng dalaga. Gusto kita, Ariana. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Kita sa mukha nito ang pagkagulat. Matagal ko na tong gustong sabihin. Dagdag pa ni Anjo. Alam kong iba ka sa lahat ng babae na kilala ko. At hindi ko na kayang itago to. Hindi lang kita gusto bilang kaibigan. Gusto kita. Higit pa ron. Tahimik na tumingin lamang si Ariana sa kanya bago itong umiti. Alam mo ba, Anjo? Gusto rin kita. Lalo siyang nabigla. Totoo? Tumango si Ariana pero agad itong tinungtungan. Pero gusto ko munang ligawan mo ko. Nagulat si Anjo pero agad din siyang natawa. Akala ko ba gusto mo rin ako? Oo nga, sagot ni Ariana at nakangiti. Pero hindi ibig sabihin nun magiging tayo agad. I want the traditional way. I want to experience being courted. Nakangiti si Anjo pero sa loob-loob niya, hindi niya akalaing ganito pala kakapanabik ang sagot ni Ariana. Kaya walang pag-aalinlangan. Kung yan ang gusto mo, dililigawan kita. Sa loob ng 2 buwan, pinatunayan ni Anjo kay Ariana kung gaano siyang kaseryoso. Hindi lang siya nag-effort sa pagbibigay ng bulaklak o sorpresa. Pinakita niya sa dalaga kung gaano siya nitong kamahal sa simpleng paraan. Dadala niya ito ng kape tuwing umaga sa opisina. Susundin siya kahit busy siya sa trabaho. Makikinig sa lahat ng kwento nito tungkol sa negosyo, pamilya at sa pangarap nito. At sa bawat linggong lumilipas, mas lalong lumalalim ang damdamin niya kay Ariana.
Hanggang sa isang gabi, habang magkasama sila sa isang dinner date, biglang nagsalita si Ariana habang nakatingin sa kanya. Alam mo Anjo, narealize ko, sa araw-araw na magkasama tayo na mas lalo lang ako nahuhulog sa'yo. Ayoko nang patagalin pa to. Huwag mo na akong ligawan. Nagtaas siya ng kilay at nagtataka. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Ariana sabay hawak sa kamay niya. Anjo, sinasagot na kita. Saglit siyang napatulala. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero nang makita niyang seryoso si Ariana, napangiti siya ng husto. Totoo yan ha? Baka magbago pang isip mo. Pabiro niyang sabi. Umiling si Ariana at nakangiti pa rin. Hindi na, kasi sigurado na ako. At doon ay naging opisyal na silang magkasintahan. Nang sumunod na linggo, pinakilala na ni Anjo si Ariana sa pamilya niya. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila agad ng kambal. Si Sky at Cloud, pati na rin ng tita Mommy Cat niya at ng kanyang tito Daddy Dusk. At si Little Creed na abala sa gadget nito. Nang makita nila si Ariana, agad silang natuwa. Wow, kaya pala baliw na baliw sa'yo si Kuya Anjo, Ate Ariana. Maganda ka nga tulad ng lagi niyang sinasabi. Sabi ni Sky. Nahihiya naman siyang ngumiti. Salamat. Welcome to the family, Ariana. Sabi naman ni Tita Kat. Masayang niyakap ito ng kanyang tiyahin. At kita sa mukha nito na masaya ito para sa kanya. Alam mo Anjo, bulong ni Tito Daddy Dusk sa kanya habang nasa tabi niya. Masaya kami para sa'yo. Nakahanap ka na ng babaeng karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ngumiti si Anjo, tsaka tumingin kay Ariana na masaya namang nakikipag-usap sa mga kapatid niya. Oo nga po, Tito. Maswerte talaga ako sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!